warehouse na natagpuan yung shabu, meron pong mga incorporators doon, katulad nila AD Yang, na incorporator din sa iba-ibang mga korporasyon ng mga known associates ni Michael Yang, dating advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, Trupang Ilonggo. Please subscribe and like and share. hello, kamusta po mga fellow vloggers natin? Dito tayo ngayon sa Kongreso. Ayun, so naisipan ko po na to take this opportunity para makipagkwentuhan, tapos at the same time show my support dito po sa ginagawa na series of investigations ng Kongreso sa mga iba't ibang problema sa bansa. Kasi po maraming mga tumutuligsa, maraming mga nambabash. Ayan, pero yan gusto ko pong sabihin na napaka-importante nung ginagawa nila. Yung ngayon, yung Quintacom tungkol sa presyo ng bilihin, yung pong Quadcom tungkol sa krimen, at yung sa gagawing Tricom na iimbestigahan po yung mga fake news at yung mga trolls na sponsored ng mga sindikato. Okay? Gusto ko po simulan yung pong aking, sa akin ang isang pinaka-importanting issue po dito, yung pong ginagawa ng Quadcom. Okay? Kasi po hindi masyadong na-appreciate siguro ng mga kababayan po natin yung kahalagahan ng ginagawa ng investigasyon ng Quadcom. Sa totoo lang po, yung Quadcom, iniimbestigahan yung pogo, yung drugs, yung human trafficking, yung EJK, lahat po yan, napaka-importanting problema po niyan. Ito po yun kung ako ang tatanungin, diba? Actually natanong tayo sa isang interview nung nakaraan, ano ba ang pinakamalaking problema sa bansa ngayon? Present danger po ngayon. Kung ako po ang tatanungin nyo, ang pinakamalaking threat po sa Pilipinas, more than anything else, kasi marami naman tayong mga problema kasama na yon. Pero yung pong threat ng mga pogo at nung interference mula po sa China, yun po ang pinakamalaking problema po natin. It's a clear and present danger po na kinakaharap po natin ngayon. At sa totoo lang, kung pansinin nyo, merong mga umiikot na naman na mga vans, may mga kinukuhang mga bata. Nakakatakot siya. Pakiramdam ko, isang grupo lang ang kayang gumawa nun, yun po yung mga sindikato ng pogo. Kasi naalala ko nun, nung unang dumating sila, nangyari din yun, yung mga van na mimikap ng mga bata. May mga naalala ko nun sa Pasay, ang daming mga nawala nun. So yun po ang wino-worry ko, kaya kailangan po imbestigahan ng Kongreso, ituloy po nila. Gusto ko pong i-cite yung example na inimbestigahan po ng Quadcom, yung pong nangyari sa Mexico, Pampanga. Yung isang 3.6 billion worth of shabu na nahuli sa isang warehouse dyan sa Mexico, Pampanga, na pag-aari po ng isang korporasyon na ang pangalan ay Empire 999. Ito pong Empire 999, it is a majority owned by foreigners, pero it was able to acquire land. Nakabili po siya ng lupa sa Pilipinas, dyan po sa Mexico. Ang dami nilang lupa doon. Diba? Kaya po iniimbestigahan ng Quadcom si former Mayor Teddy Tumang ng Mexico. Dahil paano nakabili itong mga korporasyon na ito na Chinese-owned ng lupa sa Mexico. At yung isa pang nahulihang lupa nga, doon po nahuli yung 3.6 billion worth of shabu na ikakalat sana sa merkado. So yun po yung iniimbestigahan ng Quadcom. Kung galit ka sa Quadcom, parang kumampi ka na rin sa mga Chinese drug lords. Ganun lang po kasimple po yun. Kailangan suportahan natin, kung galit talaga tayo sa droga, suportahan natin yung ginagawa ng Quadcom. So, inimbestigahan nila, di ba? Lumabas po doon sa investigasyon, nakalabas to sa Rappler. Ginawa natin ng vlog din, na yung Empire 999, na nagmamay-ari nung warehouse na natagpuan yung shabu, meron pong mga incorporators doon, katulad nila AD Yang, na incorporator din sa iba-ibang mga korporasyon ng mga known associates ni Michael Yang, dating advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So kung makikita nyo po, parang konektado po lahat. Mula sa Empire 999, meron yan, Mexico 999, meron yang isa, Golden Sun ba yun? O yun, tapos meron, yung mga incorporators nun, konektado din sa Farmally
na iniimbestigahan po pagdating naman sa korupsyon nung pandemic. So isa po itong malaking sindikato. Hindi po ito biro, hindi po ito biro. Kaya napaka-importante na maimbestigahan. Yung mga kumukontra dito, yung mga sumusuporta doon sa maaring gawain ng mga sindikato na kinakawawa yung ating taong bayan, binibili yung ating mga politiko. Nakita po natin yan kay Alice Guo, kung ano yung potensyal na pwedeng gawin, na pwede silang tumakbo, sila na mismo yung maging mayor. Nakita po natin yan a few days ago. Merong nahuli na spy daw, Chinese spy, na iniimbestigahan yung mga na minamanmanan yung mga EDCA sites ng ating mga military. So ito po ay isang serious concern at nakita din natin yon dun sa NGCP na iniimbestigahan ngayon ng Kongreso din, na at any time kapag gustuhin ng China ay pwede nilang isarado yung kuryente natin. Merong ganong worry, merong ganong fear sa ating mga mambabatas. Kaya malaking bagay nga yung ginawa ng Maharlika Fund na bumili sila ng 20% doon sa NGCP. Pero ang punto dito, ito po ay ang pinakamalaking threat ng bansa po natin ngayon. Sasabihin ng mga DDS kunyari, drugs ang pinaka major threat natin. Well, isa lang po 'yan. Kasama siya doon. Kapag sinakuta mo itong sindikato na to ng mga pogo, kasama din po yung pong mga nag-i-import ng droga dito po sa bansa. So kasama po yan sa problema dyan. Isama mo na yung human trafficking, isama mo na yung money laundering at yung mga iba pang illegal na ginagawa na iniimbestigahan po ng Quadcom. O kaya po yung sa Mexico, ganun nga, iniimbestigahan si dating Mayor Teddy Tumang, yung kanyang mga dealings pagdating po sa lupa, na pagdating dun sa binenta sa munisipyo nila, na I think isang Chinese national din yung nagbenta. So ang daming mga ganong issue na lumalabas po na kailangan maimbestigahan pa po. Kasi for sure yung nangyari sa Mexico, dun kay dating Mayor Teddy Tumang, ay nangyayari pa sa ibang lugar sa ating bansa. At na hindi lang nabibigyan masyadong pansin at hindi lang kumbaga nakakalusot ba. Yun po ang dapat imbestigahan pa nung Quadcom. Pati na yung coaster, di ba? Yung auxiliary mga Chinese. Ayun po yun pa, totoo yun. Kumbaga talaga sinasakop. Ako po gusto ko naman ng friendly relationship with China. Pagdating po sa ekonomiya, sa trade, okay naman po yun. Siguro, lessen lang yung dependence sa kanila pagdating po sa mga utilities katulad ng kuryente, telecommunications. Gumawa ako ng series nun. Maaring nag-i-spy sila sa mga eskwelahan natin, sa mga online infrastructure. So lahat po yun ay kailangan maimbestigahan at matignan po. Ma-lessen yung dependence. Yun lang kasi talagang hinahawakan tayo sa leeg. Kung hindi tayo sumunod, pwede nila tayong padapain. Kaya yun po ang magandang maiwasan at iniimbestigahan nung Quadcom pati nung mga ibang hearing po natin dito sa Kongreso. May tanong ako, Senator. Hindi kaya, naisip ko lang hindi kaya related yung nangyari na January 1 na sinabotahe yung airport natin na nag-blackout. Naisip ko lang baka related yun kasi di ba ang kuryente natin isang clip lang ng China ay kailangan pong maimbestigahan. Mahirap namang tayo. Wala pa namang ebidensyang konkreto na lumalabas na that would lead to that. Pero maganda na din po yung mag-ingat. Sa ngayon wala pang diretsong ebidensya that would link the two. Pero sana po hindi na maulit. Yun lang naman. Senador, ano po palang masasabi nyo ngayon sa laban kontra droga na ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Opo, sa akin po sa nakikita ko noon kay Secretary Abalos, tapos pinagpapatuloy ngayon nitong si Secretary Remulla, talagang they are going after the big fish, 'di ba? Yung mga malalaking mga nag-i-import, nagpapasok dito ng droga, yung malalaking mga drug lord. Sa akin po maganda 'yon. Siguro ito yung concern ko lang Mas ipamukha nila sa taong bayan yung ginagawa nila laban sa droga. Yun lang yung concern ko kasi nagigets ko naman kung bakit nagiging attractive ang mga Duterte sa ordinaryong Pinoy dahil talagang araw-araw drugs, ganun sila. Siguro mas maging mas maging maingay din ng pamahalaan at mas maging harder din sa paglaban dito sa droga. Kaya nga ako po, ito personal ko lang to, sa pagtakbo ko bilang senador, ang gusto ko po i-triple yung budget ng PIDEA.
Kasi gusto ko bilan sila ng mga bagong malalaking armas, mga bulletproof na mga hammer, as in talaga parang mga military grade na mga weapon, bigyan sila ng mas madaming opisina, lahat po ng mga lahat ng mga malalaking mga informal settlers na lugar, na settlement. Magtayo tayo doon ng outpost ng PIDEA, bantayan po talaga yung mga pugad ng illegal na droga. At magagawa po yun pag mas malaki yung budget. Kung seryoso talaga tayo sa labanan yung droga, kasi yun ang ano ko nung panahon ni Duterte, di ba yung PIDEA parang pareho pa rin naman eh. Walang kung ano yung itsura ng PIDEA nung nagsimula yung kay Digong, ganun pa din nung natapos. Gusto ko baguhin natin yung paningin ng tao, mas katakutan yung PIDEA. Parang yung DEA sa Amerika, na talagang yung mga tao takot pag nakita yung mga agents ng ano nila, ng anti-drugs ng Amerika. Gusto ko ganun din pag nakita yung mga PIDEA, talagang katakutan para maging deterrent sa pagkalat ng illegal na droga dito sa bansa. So sa akin yun, okay naman ako dun sa ginagawang kampanya, yung investigasyon dito sa Quadcom, tuloy-tuloy naman. Siguro kulang lang sa kulang lang sa push lang sa taong bayan para makita na para makita. Sana dito kay Secretary Remulla, mas maging matigas siya dito sa droga. Kasi problema naman kasi siya talaga. Hindi naman siya nawala nung panahon ni Digong eh. Nung kay Digong, marami silang sabihin nating mga maliliit na pusher na na-eliminate. Pero ang nangyari yata nun, kumbaga yung kompetensya, tinanggal lang yung kompetensya. Hindi naman nawala yung actual na source ng droga. At yun na nga yung lumalabas dun sa mga hearing. User lang kasi ang Yun nga. papatay, wala naman Kaya nga talaga yung user lang ang namamatay. User lang ang namamatay. Oo, at nandun na nga. Kaya nga merong mga EJK, merong mga abusadong mga pulis din, merong nagamit sa ibang motibo yung mga EJK. So kailangan maimbestigahan lahat at doon papasok yung ICC. So tingnan po natin kung in the coming months matuloy na po yung ICC. Ako po, pumirma tayo dyan sa Rome Statute na yan bago umalis si Pangulong Digong noon. So kailangan nating sumunod sa mga batas po na mga kasunduan na pinirmahan po natin. So ayun, bukod dun sa Quadcom, itong sa Quintacom, napaka-importante din ngayon. Inaaral po nila kung paano mapababa yung pong presyo ng bigas, ngayon yung baboy, manok, gulay, isda. So talagang they are asking all of the tough questions doon po sa mga kausap nila para po to get to the bottom of this. Meron pong lumabas nung isang araw yung negosyante na I believe taga Davao ata yun, na siya yung importer, siya yung middleman, siya din yung retailer sa palengke. Parang ganoon yung pagkakaintindi ko So yung may mga ganong instances na na dahil yung mga negosyante gustong kumita ng malaki, ang naapektuhan yung taong bayan dahil yung presyo ang tinatamaan. Kung ako lang po masusunod kung iniisip ko nga, ang gawin natin, pag-aralan natin, unti-unti, tanggalin na lang natin lahat ng middleman. Idiretso na lang natin mula magsasaka hanggang sa palengke. Dati kasi hindi kaya yon nung araw. Pero sa panahon ngayon, meron kang Grab, 'di ba? Kaya kami mga Grab food, may Grab car. O ba't hindi tayo mag-grab rice, di ba? Kaya na ng teknolohiya na hindi mo na kailangang umasa sa middleman. Naintindihan ko naman, syempre, hindi ganun kadali yun. Pwedeng dahan-dahan natin yung role at tanggalin na natin yung middleman. I think yun ang isang isusulong ko sa Senado na nakikita ko dito sa hearing sa Quintacom. Di ba? Kahit na sabihin natin, syempre, mawawalan ng negosyo yung mga middleman na kaso sa kanila din nanggagaling yung yung pagtaas ng presyo Oo, dapat maging malaki na naman ang kinita nila, walang masama magnegosyo, pero dapat responsable tayong magnegosyo, hindi yung against doon sa interest ng publiko, lalo na pagdating sa staple na pagkain, like mga bigas, manok, baboy. So, lalo na sa bigas, yun sa akin, tanggalin na natin lahat ng middleman na yan. Yun po ang aking unti-unti. Pag-aralan natin kung paano. Pero sa teknolohiya ngayon, naniniwala po ako, kaya na po yun.